Hey guys, this is Engineer Bonjo Barbello and you are watching CVox. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. This is our problem number 3 for the design of singly reinforced irregular beam. A hollow beam is shown in the figure. Assume F'C is equivalent to 28 megapascal and Fy is equivalent to 345 megapascal. Ang pinapahanap sa ating problem A and B ay parehas na tension steel area, pero magkaiba yung applied moment. So sa letter A, 800 kN meter at sa letter B naman ay 1,200 kN meter. So letter A na kung saan ang ating MU ay equivalent sa 800 kN meter. So let's solve for Mn max. So sa Mn max, since hollow to, hindi natin alam kung magkakaroon ba tayo ng dalawang compressive force na manggagaling rito saka dito. O kaya, mamaya, isa lang pala ang ating compressive force na galing lang dito sa taas. So, para natin malaman yun, kailangan nating masolve yung location ng neutral axis under sa maximum condition. So, natin mahanap yun sa Cmax. So, ang Cmax natin is equivalent to 3/7 multiplied by D. So, ang effective depth natin ay isosolve natin, no? So, 500 plus 300, that is 800. Then, minus 75. So, ang effective depth natin ay 725 multiplied by 3/7. So, this is 310.71 millimeters. Then, kunin natin yung Amax na kung saan malalaman na natin kung hanggang saan yung compression block sa taas. So, this is what? Beta 1 multiplied by C. Ang beta 1 natin is 0.85 kasi yung ating F'C ay equivalent sa 28 megapascal. So, this is 264.11 millimeters. So, greater than siya saan? Sa 150. So, since greater than sa 150, andito ngayon yung ating compression block. Ayan. Then, magdalawa tayong compressive force. Isa rito. Tapos, ito. So, mula rito sa ating figure, magkakaroon na tayo ng equation para sa Mn max. Mula sa area na green, tapos sa area na blue. So, siguro, ito na lang yung 1. Ito naman yung ating 2. So, this is C1 multiplied by D minus 150/2. Then, plus C2 multiplied by D minus yung ating A. Then, over 2. So, paano natin masasolve ang C1 and C2? Eh, syempre, under yan ng compressive force para sa concrete. So, therefore, ang ating C1 is equivalent to 0.85. Then, F'C multiplied by area. Ang area niya ay 250 times 150. Tapos, ito naman yung ating C2. 0.85 F'C multiplied by, ang area niya is A multiplied by thickness. Ang thickness niya is, okay, 250. Tapos ito, 500. So, 500 minus 250 is 250. Then, divided by 2, 125. Then, multiplied by 2 kasi dalawa sila. Then, makukuha na natin ng C1 and C2. So, this is 892.5 kilonewton. Ito naman is A natin
264.11 times 125 times 2 divided by 1,000. So, 1571.45 kilo Newton. So, makukuha na natin yung Mn max. .5 multiplied by D. Ilan nga ba yung D natin? Nakalimutan natin, no? So, ang D natin is 725. Ayun. So, 892.5 times 725 minus 150 divided by 2. Plus 1571.45 times D minus A. 264.11 over 2. Then, divided by 1,000 para maging kilonewton meter. 1511.91. Kilonewton meter. So, sir, pwede ba natin gamitin dito yung equation natin? Sabay equation natin dito. Ito. Ayan. Pwede ba natin gamitin ito? Hindi pa pwede. Bakit? Kasi, okay lang to para sa rectangular beam. Irregular na yung shape ng ating beam. So, kailangan talaga is alamin ninyo kung siya ba ay mag-undergo ng simple rectangular beam or kaya kapares tong case na to. Di simple lang naman, di ba? Alam naman na ninyo yung simple analysis ng singly reinforced beam na irregular ang beam. So, magkakaroon lang naman tayo ng dalawang force, no? C1 and C2. Then, alam na ninyo kung paano kunin yung ating moment nun. So, ngayon, i-compare na natin ang ating Mn max sa Mn. So, ang ating Mn is equivalent to Mu divided by phi. So, syempre, ang phi natin, under tayo ng ng maximum condition. So, ang ating phi is equivalent to 0.65 plus 0.25 multiplied by 800. Ito yung maximum condition. Minus Fy over 1,000 minus Fy. Ang Fy natin ay 345. So, this is 0.824. So, makukuha natin ang Mn. So, 800 divided by 0.824. So, 970.87 kilonewton meter. So, since yung atin namang Mn max ay nag-greater than sa ating Mn, therefore, under pa rin tayo ng singly reinforced beam or SRB. Okay, step number 2. So, dito, take note lang guys, hindi na masyadong applicable yung ating step 2. So, ang gagawin natin is, kukunin natin yung capacity ng area na to. Ayan. So, once na nakuha natin yung capacity niyan, aalamin natin kung yung capacity ba ng area na to ay enough na para dalihin yung 800 kN meter or hindi. Kasi kung enough na, ibig sabihin, itong 800 kN na to, ang magdadala lang sa kanya na concrete, no, ay nasa loob lang ng area na to, no? O kaya, kapag naman hindi enough yung capacity nito, ibig sabihin, kailangan pa natin kumuha ng area ng concrete na kung saan manggagaling dito sa part na to. Okay, so yun ang gagawin natin. So, let's say this is third area. So, paano makukuha yung capacity niyan? So, ano lang yan? Simple Mn. Tapos, rectangular lang naman siya. So, Mn is equivalent to C. Then, multiplied by D minus A over 2. Ang A natin is what? Ang A natin ay 150 millimeters. So, ang ating C is equivalent to 0.85 F prime C multiplied by A multiplied by B.
Ang B natin ay 500. Then divided by 1,000. So, 1785 kilo Newton. So, ang ating Mn is D is 725, then minus A, 150 over 2. Then divided by 1,000. So, this is 1,160.25 kilo Newton meter. Yan pala yung capacity niya. So now, since yung capacity ng ating area 3, so let's say M3 na lang pala, no? Para mas hindi nakakalito. Ayan. So this is M3. Capacity ng area 3 natin ay nag-greater than sa ating Mn. Anong ibig sabihin nito? Therefore, yung ating A is less than sa 150 millimeters. So, ngayon, itong A na to is yung A na para kay 800 kilonewton meter. So, saan natin makukuha yung A? Mula rito sa equation na to, diba? Sa moment. So, Mu is equivalent to phi Mn. Ano ba ang ating Mn? C multiplied by D minus A over 2. So, ano naman yung ating C? Ang ating C is equivalent to 0.85 F prime C multiplied by A multiplied by B. Ang B natin ay 500 multiplied by T minus A over 2. Ang tanong ngayon is, ano tong ating phi? So, dito mag-a-assume tayo. So, gagawin ko siyang pula para hindi nyo siya makalimutan. Assume phi is equivalent to 0.90. So, kung 0.90 yan, ibig sabihin under siya ng tension controlled. So, kung tension controlled yan, dapat, once na makuha natin yung A, isosolve natin yung C. Pag nasolve yung C, kailangan natin isolve yung Fs. At dapat yung Fs ay maging greater than sa Fy, ibig sabihin nag-yield yung bakal. Then, dapat yung Fs natin ay greater than saan? Sa 1,000 megapascal para mapatunayan natin na talagang ang ating phi ay equivalent sa 0.90 or under ng tension control. So, yun ang gagawin natin. Okay. So, solve natin yung A. Mula sa equation na to. Ang ating Mu is 800, then times 10 raised to 6 is equivalent to phi na 0.90 multiplied by 0.85 times F prime C, 28 multiplied by A multiplied by 500 multiplied by D minus A over 2. Ang A natin is, wait lang. Okay, so yung X natin, let's say 150. Kasi yung A natin na ina-assume dito ay less than sa 150, di ba? Ayan. So, 111.62. So, sir, iba po yung nakuha kong sagot. Yes, yung nakuha nyo sagot kanina is yung nasa 1,000, no? Ayan. So, okay lang yan kasi ang A natin dito is dalawa. So, magiging ano kaya magiging A squared. So, kapag A squared, ibig sabihin, dalawa yung makukuha ninyong A. So, kung dalawa makukuha ninyong A, isa, 1338.38, tapos 111.62. Ay, anong kukunin nyo? Siyempre, yung pasok sa ating limit. Yung less than sa 150. Kaya ito yung ating A. Pero, hindi pa ito tama ha. Kailangan natin patunayan kung talagang tama yung ating phi is equivalent to 0.90. So, solve natin yung C. Ano ba ang equation ng C? A divided by beta 1. So, 111.62 divided by 0.85. So, 131.32 millimeters. Then, solve natin yung Fs. 600 multiplied by D minus C over C. So, this is 2712.52 mega Pascal. So, greater than sa Fy. Therefore, nag-yield yung bakal. Kaya ang gagamitin natin mamaya sa pag-solve ng AS is Fy.
Tapos, yung ating Fs ay nag-greater than saan? Sa 1,000 megapascal. So, therefore, under tayo ng tension controlled. So, since nag-under nga tayo ng tension controlled, ibig sabihin, tama yung ating phi na equivalent sa 0.90. Ayan. So, ngayon, pwede natin makuha yung AS by simple, equilibrium condition. C is equivalent to T. So, 0.85 F prime C multiplied by A multiplied by 500. Then, equivalent to AS. Then, ang ating Fs is Fy since nag-yield yung bakal. So, ito yung ating Fs. F prime C, 28 multiplied by A. A is 111.62 multiplied by 500. Then, divided by Fy. Ang Fy natin ay 345. So, ang ating AS is 3850.08 millimeter squared. Ang tanong ngayon dito is, Sir, paano po kung hindi po siya nag-undergo ng transition zone? Ano pong gagawin namin? Ayan. So, magandang tanong yun. Papatan nyo itong phi, no? Ang magiging phi nyo yan is equivalent to what? 0.65 plus 0.25 multiplied by 600. Then, kasi kailangan natin malaman yung, yung C, no? So, multiplied by D minus C over C. Then, minus Fy over 1,000 minus Fy. Ayan. Substitute na lang dito yung phi. Parang lang din sa problem 1 and 2, no? Tapos, pag nasolve nyo na yung C, ayan. Masolve natin yung C, masolve nyo yung A. Tapos, kailangan nyo mapatunayan yung yung Fs. Kailangan nyo resolve yan. So, dito kasi, since hindi tayo tumugma no? Hindi siya kumbaga, yung Fs natin dito tingin ko sa condition na to. Sige, i-shade ibang kulay. Ayan. Tingin ko, ang condition na to is yung Fs natin ay papasok sa limit ng 400 and 1,000 megapascal. So, kapag ganyan na nangyari, ibig sabihin nga, mali yung 0.90, no? So, ganito yung gagamitin natin. So, yun nga, once na-solve natin yung C, yung A, and yung Fs, makukuha natin yung tamang phi. Kapag nakuha nyo yung tamang phi, pwede nyo masolve yung AS. So, syempre, yung ating Fs dito is mag-base saan? Sa masolve natin na Fs dito. Tapos, yung A meron na rin. Ayan, so makukuha na natin yung AS. So, siguro, hanggang dito muna yung ating problem number 3. So, magiging second part na lang ng discussion natin na kung saan yung given na moment ay 1,200 kilonewton meter. So, that's our example problem. We hope na marami kayong natutunan at naintindihan sa aming video tutorial. Again, this is Engineer Bonjob Arbelio and you are watching CEBOX. Don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. Thank you for watching, guys. Bye-bye!